And then mga kababayan po kasi, no, ito yung isa pang issue na nakita ngayon natin dito. So ito yung sinasabi ko po sa inyo. Okay? Na yung palasyo po ngayon ay naglabas na nga po ng statement regarding po sa ang Pilipinas daw po ay nag-improve regarding po sa corruption index. Yan. So ito medyo technical ng konti ito, no, pero just bear with me, pipilitin ko pong ma-explain ito ng maayos. So ito galing ito ngayon sa palasyo. I think kay ES Bersamin ata ito eh. So sabi dito, no, Palas links improve corruption index ranking a digitalization process. Yan. So ang sabi dito, no, the government welcomed the country's slight improvement. Slight improvement lang naman, no? Slight improvement in the 2023 corruption perception index. Owning it to President Ferdinand Marcos Jr.'s effort to streamline institutional process and curtail opportunities of graft and corruption. So may mga bagay po na ginagawa si PBBM regarding po sa mga corruption na hindi masyadong nababalita. Kaya nga, sabi ko nga, medyo nakukulangan ako sa PCO eh. Kasi mga ka-streetwise, ako naniniwala naman ako na hindi naman po kasi mag-i-improve yung corruption index natin kung walang ginagawa po yung administrasyon po na to. Ganun lang po kalinaw yon. So sabi pa dito, no, Executive Secretary Lucas Bersamin had this to say on Friday after the Philippines ranked 115 out of the 180 countries and territories in list up to 116th in 2022. So ibig sabihin nun mga kababayan, noong 2022, yung ranking po ng Pilipinas sa pinaka-corrupt po na bansa sa buong mundo ay nasa 116. So ngayon po, pumalo po siya sa 115. Okay. So kasi kung pag mas mababa, ibig sabihin nun, mas mababang korupsyon. So from 116, naging 115. So slight lang naman. Nakita ko na ito last week pa. Di ba Go Philippines, di ba? Last week yun, di ba? Nung pinost ko to sa GC natin na nag-improve yung Pilipinas. Pero hindi ko pa siya masyadong kinontent kasi ang hinihintay ko kasi dito, magsalita yung admin o kaya yung mga anti-Marcos. Yung mga anti-Marcos na mga vloggers. Well, nagsalita na nga po yung Malacanang, so content na natin. So sabi nga dito. Okay. So ito nga po yung statement nga po ni ES Bersamin. Okay. Statement of Executive Secretary Lucas Bersamin on the Philippines Improved Corruption Perception Index. Okay. The government take note to the of the slight improvement of the Philippines standing in the Corruption Perception Index of Transparency International. We consider this result as both challenge to do better and the reason of for hope that the country is headed in the right direction. Magandang simula, di ba? In the line with the President's clarion call for the entire government to show in deeds, not in words, that it is deserving of the people's trust. Earnest efforts are already being undertaken to implement the digital transformation mandate of the administration in order to streamline institutional process and curtail opportunities of graft and corruption. So ngayon, ang pinaka ginawa nga po ni PBBM, base nga po dito sa statement nga po ni ES Bersamin, di ba? Yung pinaka reason kung bakit nga daw po nag-improve yung ranking natin sa corruption because of the digitalization. Mga kababayan po kasi, may mga may mga hamon po kasi ito. Unang-una po kasi, nung pag-upo po kasi ni PBBM, hindi po kaagad nakapagsimula ng smooth yung trabaho po ng bagong presidente kasi nga po, dahil po kay Vic Rodriguez. Admitted. Di ba na ako sinuportahan po natin yan si Vic Rodriguez, pero eventually siya rin po pala nagpagulo. And then mga kababayan, marami pa rin po kasing mga appointee sa government institution natin na tauhan pa rin po ni Digong. So kailangan linisin pa rin po yan. Yon. And then mga kababayan po kasi, ito, nakita ko rin po ito. Ito yung pinaka-graph po, ito yung pinaka-kompletong graph ng ating corruption index. Yan. So ibig sabihin nun, kung mas mababa, ibig sabihin nun, mas maganda. Okay. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, no, yung nireklamo kasi ng mga DDS, di ba, na
tumaas daw po yung korupsyon nung panahon nga daw po. Ngayon daw sabi nila ngayon daw ni PBBM, itong graph po na to, no, ito rin po yung graph na pinagkuhanan din po nila ng info. So makita naman po natin dito na sa loob po ng 10 taon, yung pinakamababa po, yung pinakamataas po nating ranking sa corruption is nangyari po ng panahon po ni Pinoy. Ako alam niyo naman na ako ayoko kay Pinoy. Ayoko talaga sa kanya. Pero kapag may ebidensya po tayo na dapat purihin, ano magagawa natin? Talaga nandiyan 2014, no? Ayan, no? Ang taas ng ranking natin, no? Nasa ano lang tayo, nasa 85. Tama, nasa 85 lang. So tumaas po yan nung panahon po ni Digong, nung si Digong na po naging presidente, at ang pinakamataas po na yung pinakamababa na index po natin sa corruption nangyari po nung 2021. Ayan, pumalo po tayo ng 118 nung panahon po ni Digong yan, ha. So sa loob po ng 10 years, 'di ba? Naging pinakakurakot po na panahon yung panahon po ni Digong nung 2021. Ayan, ha, ebidensya yan. Alam nga naman, lokoy ko kayo, may ebidensya tayo dito. So yun, so ngayon 2022, yung 118 naging 116. Ngayong 2023 naging 115. So pababa. Yan. So ako ba, kung ako tatanungin ninyo, ako ba okay na ba sa akin? To para sa akin, kailangan i-push pa. Kung pababain natin to ng less than 100, mas maganda. Katulad nga po ng panahon ni Pinoy. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin yung pinakabuong istorya po ng graph po na to, ito po yun. So ito po yung nangyari po mula 1992. Tama, no? 1992. 1994 pala, 1994. Mula 1994 po, di ba? Ang pinakakurakot po na presidente mula 1994 hanggang ngayon, nung panahon po ni Gloria, pumalo po tayo sa 142. Ito, ebidensya ito. Di ba sabi ng mga DDS, Gloria is the one of the best president daw, sabi nila. Gumanda daw po yung ekonomiya natin. Pero mga kababayan, base po sa graph din po na yan, tumaas po yung korupsyon ng panahon po ni Gloria. Ito po ay nangyayari noong 2004, 5, 6, 7, 8. 2008, no? Tama, 2008. 10, 9, 8. 8 nga, 2008. Nangyari ito 2008. Noong panahon ni Gloria. And then, mga kababayan, kung makikita po natin yung trend, ang nakikita po natin dito, no? Nung panahon po ni Gloria, nung natapos po yung term niya, nangailangan po si Pinoy ng 3 taon para mapababa po ng lubusan, di ba, yung ranking po natin sa pinakakurakot. Okay, bumaba siya noong 2015, di ba? 2014, pinakamababa. And then, nung bago matapos si Pinoy, tumaas na naman ulit. Ganyan yung trend Tapos sa panahon naman ni Digong, di ba, tumaas, bumaba siya after 3 years. Di ba? Taas-baba siya. So ngayon, sana, next year, 2024, ngayon, 2024, so base po sa trend, bababa pa po ito ng overwhelming po next year. So ayan po yung kailangan i-push. Well, ako, okay lang sa akin. Walang problema yon. Kasi minsan talaga, kailangan mo munang linisin talaga yung gusot na ginawa po ng dating administrasyon bago mo mapababa talaga yan ng lubusan. Kasi base rin na rin po ito sa graph So base pa sa graph na nakita natin, bumababa po yung corruption pag pumapasok po yung bagong presidente, tumataas siya ulit bago matapos yung termino, tapos bababa ulit. Tataas ulit, bababa ulit. So, sa pagbaba, kailangan po ng 3 years. Ayun ang nakita natin dito. So, ngayon, ito yung babantayan natin. And then, ang bantayan din po natin, mga kababayan, kung bago ba matapos yung term ni PBBM, kung akit ba ulit ito. Diba? So, ayan. So, ngayon, mga ka-streetwise, ang punto natin dito, meron na pong 1 taon mahigit, no? Tama, no? 1 taon mahigit. Tama, no? 1 taon mahigit pa lang naman po si PBBM. So dyan po sa 1 taon mahigit na po na yan, ano ba yung corruption na nasasangkot po si PBBM sa administrasyon niya?
Wala pa, di ba? Wala. Ako, nakikita ko, wala. Yung nakarekta kay PBBM, wala. So, meron silang binabanggit na smuggling. Okay. Smuggling na walang ebidensya. Smuggling na gawa-gawang chismis lang. Kasi mga ka-streetwise, no, kung kukumpara naman po natin ito, no, kay Gloria, yung pinakakurap po na presidente po sa history po ng Pilipinas, si Gloria Macapagal Arroyo, ang dami na pong corruption ni Gloria. Di ba? So, noong 2021 pa lang kasi mga kababayan, meron na kaagad payola na sangkot nga po dito si Bing Rodrigo at saka si Mike Arroyo. Kakaupo pa lang nila ito may payola na kaagad na issue. Si PBBM ba, meron ba kayong narinig na ganitong klaseng issue kay PBBM? Wala pa. Di ba? Yung binabanggit kasi nila ngayon, MOOE. Wala eh. Di ba? Ano pa yung binabanggit nila? Smuggling. Wala rin eh. Chismis lang eh. Ito kasi recorded na to eh. Oh. And then, yung kay Gloria, ang dami niya eh. O yung NAIA Terminal 3. Overpriced. Oh. Nasangkot nga dito si sino ba? Si Pantaleon Alvarez nga, no? Siya nga, Pantaleon Alvarez, Si Pantaleon Alvarez pala, dito? Yung gustong hiwalay yung Davao, yung Mindanao sa Pilipinas. Tapos, yung Jose Pidal. Ito, sikat to, di ba? Jose Pidal. Naalala nyo to, di ba? Jose Pidal ito. Tapos, yung fertilizer scam, kay Jokjok Bolante. Ayan, Jokjok Bolante. Yung Hello Garci. Tapos yung wetting gate ito yung sobrang ironic dito eh. Si Erap tinanggal dahil sa wetting. Pero nung panahon naman ni Gloria, na-issuean din po siya sa wetting gate. So kaya nga ako mga kababayan, naniniwala talaga ako na itong impeachment trial po sa isang presidente, hindi po talaga ito usapin kung may nagawa ba na mali o tama ang presidente. Ito po ay usaping politikal. So kita niyo mga kababayan, 'di ba? Ang dami daw, 'di ba? Ang dami dawng issue kay Gloria Macapagal Arroyo pero hindi na impeach. Kasi usaping politikal po ito. And then ito pa yung malupit yung ZTE. Dito ako natatawa kay Sas eh. Sabi ni Sas, ni Bebe Sas, 'di ba sabi ni Sas, kita niyo, 'di ba, yung ZTE legit na kumpanya 'yan. So ibig sabihin nun walang korupsyon. Mali 'yon. Tama, yung ZTE legit na kumpanya 'yan sa China. Pero pinag-uusapan dito yung kickback. Yung kickback yung pinag-uusapan dito. So mga kababayan kasi, ito and then yung kay yung kay Duterte naman, 'di ba? Naalala niyo 'di ba? Nung nakaroon po ng probe sa Senate regarding po sa Parmali, pinapatigil po ni Duterte yung probe mismo. And then bukod doon, ayaw din po ni Duterte na pumunta sa probe yung mga sangkot sa Parmali. So ang dami rin po kasing issue ng korupsyon ni Duterte, 'di ba? Unang-una, yung tungkol doon sa pagpasok nga po ng China Telco sa loob po mismo ng military camp. Maniniwala ba kayo na walang kickback doon? Sa tingin ko meron. Pati yung nangyari po sa reclamation project po sa Manila Bay. Naniniwala ba kayo na walang kickback doon? Yung Parmali. So ngayon, ang tanong ngayon dito, sa loob po ng isang taon ni PBBM, isang taon mahigit, magdadalawang taon na, meron bang issue si PBBM na binato, nasing bigat po ng Parmali, nasing bigat nga po ng Weteng Parola, nasing bigat nga po ng Jose Pidal? Wala pa, di ba? Yung Pogo pa pala, naniniwala ba kayo na walang kickback sa Pogo? Si PBBM po kasi, maraming binabato laban sa kanya. Pero ano ba yung legit na pwede nating sabihin na, teka lang, mukhang totoo ito Ano ba? Sige, sabihin niyo. Ano? Unang-una, ano ba sinasabi nila? Yung smuggling. Smuggling ng sibuyas. Wala, di ba? Nagkaroon ba ng probe doon? Wala. 51 billion ni Pulong kasi bago-bago lang yan. Bagong labas lang kasi yan, di ba? Wala, di ba? Ito, malupit pala to. Yung helicopters pa pala, di ba? Yung nag-down, ayan yun, di ba? Yung nag-down tayo ng 2 billion pesos sa Russia ng helicopters, tapos walang dumating. Ayan yun, di ba? Sugar issue ni Victor Rodriguez. Nga,
Si Victor Rodriguez naman yun eh. Wala na siya sa ano eh. Wala na siya sa serbisyo. Oo nga, yung nga pala no, unang-una yun, unang-una pala kay PBBM yun, di ba? Kasi pero ang punto kasi dito, yes, agree, di ba? Oh, yan, nagkaroon ng issue, buti na content mo, no. Yan. So ngayon yung kay Victor Rodriguez naman nagkaroon ng issue, pero ang ending naman nun sinibak si Victor Rodriguez. Ngayon yung sa PCSO naman ngayon kay Mel Robles, yan abangan natin yan. Abangan natin yan. Kasi sa ngayon kasi wala pa kasing ano eh, wala pang dokumento na nagpapatunay na nagkaroon ng dayaan. Well, pero hindi natin natanggalan na posibleng nagkaroon ng dayaan na, pero sa ngayon may mga question kasi ako doon eh. 'Di ba? May mga question din ako doon. Kasi unang-una, bakit puro taga Bulacan yung nananalo? Yung mga nananalo. Question ko lang naman 'yon, bakit ganoon, 'di ba? At saka yung picture, walang yung picture na yan. Visit na picture na yan na nilabas ng PCSO. Edited yung picture. So, doon sila nasita. So, yun nga mga kababayan. So, ngayon, ang punto ngayon natin dito, dyan po sa corruption index na yan, abangan natin po, kasi base po sa trend po na to, it would take 3 years para magkaroon ng improvement. So, tingnan po natin kung ma-improve po ito, kung ma-improve po ito ni PBBM. Well, masaya naman ako dito, pero syempre hindi pa ako kontento dito. Abangan po natin yung 2024. Yan. At least, di ba, ito. Kasi nakita ko may isang vlogger na nag-content nito eh. Yung content niya, di ba, galing ni PBM, di ba, galing. Pero ako hindi. Naging fair ako dito. Di ba? Naging fair ako dito kasi ang inaano natin, ang advocacy natin dito is mayroon tayong reference, mayroon tayong ebidensya. Well, itong ebidensya na pinakita ko sa inyo, na totoo naman yung claims ngayon ng administrasyon na to na nag-improve po yung corruption index natin. Pero syempre, merong catch yan. So ito na nga po, na-explain ko na po ng maayos. Sana na-explain ko ng maayos, di ba? Yun. So abangan po natin. Sana po itong 115 po, sana mapababa po ito, at least 100. So talagang, di ba? Talagang palakpakan siguro. Palakpakan talaga, no? Ayun. Kasi ngayon, there's a lot to prove sa administrasyon na to. So may mga nagawa na pong maganda, pero syempre, may mga dapat pong gawin. Yun. So thank you po mga kababayan. So dyan po sa 1,001 po na nanonood. So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa corruption index po na improvement na nangyari po sa panahon po ni PBBM? So kayo ba, masaya ba kayo dito, or gusto nyo pa po ng naghahangad pa po tayo ng much better pa? Diba? Kasi kapag ito po ay napatupad po ni PBBM ng mas maayos, syempre, ang ending niyan is, ang magbe-benefits din naman po dito is taong bayan. Tayo, di ba? Tayong lahat. Di ba? Kung magpapakabiter na naman tayo dito, kasi ang punto kasi dito mga kababayan, yes, agree, wala naman po kasing perfectong gobyerno. Naniniwala ako doon. Walang perfectong gobyerno. At kahit po si PBBM presidency po, hindi naman po siya perfecto. Pero ang punto natin dito mga kababayan, yung mga sinasabi nating imperfections po ng gobyerno na to, sapat na ba yan na dahilan para bumaliktad po tayo? Sa tingin ko hindi pa. Hindi. Not unless na meron tayong makikita na mabigat po na dahilan para bumaliktad kay PBBM. For example, harap-harapang pagnanakaw, yung talagang overwhelming na ebidensya na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang i-justify. Yung mga ganong klase mga bagay. Diba? Pero sa ngayon po kasi, yung ginagawa po ni PBBM, well, hindi perfecto, pero justifiable. Justifiable. So, hindi pa yun sapat na dahilan para gayahin ko yung mga DDS. Kasi yung mga DDS, kasi wala na nakitang tama eh. Diba? So, ang punto natin dito mga kababayan, nag-improve. Diba? Yung pinakamataas po na, yung pinakapangit, diba, na corruption index noong panahon ni Digong, ngayon po, nag-improve po siya unti-unti. So, good job. Good job pa rin. Abangan po natin yung 2024. Ayan po yung abangan natin.